Magandang umaga po sa ating lahat. Maiksi lamang po yung salita ng ating Panginoon, yung teksto natin pong binasa dito po sa aklat ng Luke chapter 17 verses 32 sa magandang balita Biblia. Sinabi po dito, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Itong talatang ito ay ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita na sinasabihan niya ang kanyang mga disciples, sinasabihan niya ang mga taong sumusunod sa kanya, sinasabihan ng ating Panginoong Hesus yung mga taong sumasamba sa kanya na alalahanin nila ang asawa ni Lot. Napakaiksing bersikulo sa Biblia, pero ito po ay punong-puno ng kapangyarihan. This is a powerful warning to every believer. Hindi lamang para sa mga disciples, hindi lamang para sa mga sumasamba, sa mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus that time, but para din po sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. Sino ba yung asawa ni Lot? Bakit sinabi ni Jesus na alalahanin natin o alalahanin ninyo ang asawa ni Lot? Si Lot po ay pamangkin ni Abraham. Parehong pinagpala ng Diyos si Abraham at ang kanyang pamangking si Lot. At dahil sa dami na ng kanilang mga kayamanan, mga alagang mga hayop, ang dami na nilang tauhan, kaya itong mga tauhan nila ay nag-aaway-away na nag-aagawan sa pastulan kung saan sila magpapastol. Kaya ang ginawa ni Abraham, dinala niya si Lot sa isang burol at pinapili niya ang kanyang pamangkin. Ang sabi niya, Lot, mamili ka kung saan ang gusto mo sa lugar na ito. Para kung saan ang gusto mo, doon kayo at dito kami walang pakialamanan para hindi na mag-away-away ang ating mga tauhan. Kaya nakita ni Lot yung lugar na Sodoma, isang syudad, at sabi ni Lot, parang maganda dito syudad. Kaya pinili niya ang syudad. Kaya ang nangyari, nung pinili niya ang city of Sodom, yung Sodoma, ay pinabayaan na siya ni Abraham. At doon na rin nanirahan si Lot kasamang kanyang asawa, kasamang kanyang mga anak. At doon, kakaiba po yung buhay doon sa syudad, doon sa Sodoma, na umabot na sa punto na nagalit na ang Panginoon sa syudad na yan. At para mailigtas itong dalawa sa matinding kasamaan ng Sodoma, gusto ng Panginoon na gunawin, gusto ng Panginoon na wasakin ang syudad na yan. Bakit? Ang kasamaan ng syudad na yan ay talagang umabot na sa sukdulan. Talagang galit na ang Panginoon. Kasi babae sa babae nag-aasawa, lalaki sa lalaki nag-aasawa, at lalaki sa hayop, tao sa hayop. Ganun na ho yung nangyayari doon sa Sodoma. Kaya galit na ang Panginoon. Subalit bago niya wasakin, bago niya papaulanan ng apoy ang Sodoma, kailangang maligtas muna dito sina Lot at ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. But dito po, ano bang aral ang makukuha natin doon sa asawa ni Lot? Bagamat hindi mo pinangalanan kung sino yung asawa ni Lot, pero meron po tayong aral na matututunan dito po sa buhay ng asawa ni Lot. Ang context po ng Luke chapter 17 na sinabi ng ating Panginoong Hesus na alalahanin ninyo ang asawa ni Lot ay dito po sa aklat ng Genesis chapter 19. So unang reason
unang aral na matututunan po natin dito sa buhay ng asawa ni Lot, the opportunity to escape. Sa verse 15 to 16 ng Genesis chapter 19, ang sabi po dito, nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-atubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Bago wasakin ng Panginoon yung Sodoma at Gomora, yung syudad na yan, binibigyan muna ng Panginoon ng pagkakataon na makalayo, makatakas itong mga anak niya, itong sina Lot, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Nagpadala ang Panginoon ng isang anghel upang i-rescue ang pamilya ni Lot doon po sa Sodoma. At maging ang asawa ni Lot, binigyan siya ng pagkakataon, binigyan siya ng chance para maligtas. Andun na sila sa daan out of danger. And she was given the opportunity to escape. Ganun po kabait ang Panginoon. Bago man mawasak ang lungsod na yan, binigyan pa ng Panginoon ng pagkakataon na makalayo sila. Ang sabi nga ni Lot, sabi niya, Panginoon, tinawag niyang Panginoon, yung isinugo ng Diyos na anghel. Ang sabi niya, magmadalay kayo, sabi ng anghel. Kailangang makarating kayo doon sa lugar na yun. Ang sabi ni Lot, hindi po ba hanggang dyan na lang? Masyado na hong malayo doon. Hindi natin alam, baka may rayong man na si Lot, baka hindi na makayanan yung tumakbo pa ng malayo. Ang sabi ng anghel, sige, hanggang dyan na lang kayo. Kaya ang ginawa ng anghel, hinila niya si Lot, inapura niya sila. So, tinignan po natin dito, hindi winasak ng Panginoon yung Sodoma hanggat andon sina Lot, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Ang Diyos sa panahon natin ngayon, nagbibigay pa ng pagkakataon, binibigyan niya pa tayo ng second chance upang tayo po ay makapagbalik loob sa Kanya. Ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong nagkulang, sa mga taong nagkasala, at sa mga taong ayaw magbago. Ganyan po kabait ang ating Panginoon. At nasa atin na rin po na binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na tayo po ay makapagbagong buhay. Katulad ng ginawa ng Diyos kina Lot sa asawa niya at sa kanyang mga anak. Na bago niya wawasakin yung lungsod, yung syudad ng Sodoma, kailangang mabigyan muna ng pagkakataon ang pamilyang ito na makalayo, makatakas doon sa panganib. Ganyan po kabait ang Panginoon. Kaya kung tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, huwag na po nating sayangin yung chance na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang Diyos, hanggang nandito pa tayo sa ibabaw ng lupa, hanggat hindi pa dumarating yung takdang panahon na itinakda ng Diyos Ama na baling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, binibigyan niya pa tayo ng chance. Yung buhay po ni Noah, bago kunawin ng Diyos
ang buong mundo dahil sa kasamaan ng tao, binigyan niya muna ng pagkakataon ng tao. Ang sabi niya kay Noah, gumawa ka ng daong. At habang gumagawa si Noah ng daong, ipinapangaral niya ang Ibanghilyo. Winawarningan niya yung mga tao na magbalik loob na sila sa Panginoon sapagkat bugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pero ang tao, instead na maniwala, imbes na magbalik loob sa Panginoon, tinatawanan lang nila si Noah. Wala pong nakinig kay Noah. Pero si Noah, kahit wala pong nakikinig sa kanyang warning, sa kanyang babala, sa kanyang mensahe na pinaparating ng Panginoon, still, hindi pa rin po tumigil si Noah. At dumating yung time nang sabi ng Panginoon, Noah, enough na. Pumasok na kayo sa daong. Kasamang yung mga pamilya. At bawat klase ng hayop, magpasok ka pares. Babae at saka lalaki. Pag kalabaw, kailangan may lalaki at babaeng kalabaw. Pares na hayop. Bawat klase ng hayop, ipinasok ni Noah doon sa daong. Pagkapasok nila, isinara ng Panginoon yung daong. Hanggang sa umulan. Ang sabi ng mga tao nung umulan na, aba, mukhang magkakatotoo na yung sinabi ni Noah. Umulan ng 40 days and 40 nights. Tumataas na yung tubig. Umaangat na rin yung daong. Hanggang sa malunod na, umapaw na ang tubig sa kabahayan sa bundok. Kaya ang tao sumisigaw na, nagmamakaawa na, kay Noah na buksan yung pintuan ng daong upang sila ay papasukin. Pero ang sabi ni Noah, hindi na pwedeng buksan sapagkat ang Diyos ang nagsara ng pintuan ng daong. Sa panahon po natin ngayon, hayaan lamang po natin na yung mga binibigyan ng Diyos ng chance na makapagbalik loob sa Kanya at binabaliwala lamang. Huwag ho tayong panghinaan ng loob. Basta tayo po ay magpatuloy na maglingkod sa Diyos dahil ang Diyos nagbibigay ng bawat pagkakataon. Ang sabi po ng Bible in the book of Ezekiel, kung ang ating kapatid ay nakikita mong gumagawa ng kasamaan at hindi mo winarningan, hindi mo pinagsabihan, at siya'y napahamak, ang sabi ng Biblia, hahanapin sa ating mga kamay ang kanilang mga dugo. Pero kapag sila'y ating pinagsabihan at nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa at sila'y napahamak, ang sabi ng Biblia, wala na tayong pananagutan sa kanila. Kaya yung lesson na unang makikita po natin dito, the opportunity to escape. Ang Diyos nagbibigay ng bawat pagkakataon. Huwag nating sayangin ang chance na ibinibigay at ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Pangalawa, matututunan natin sa asawa ni Lot. Complete obedience. Ang sabi niya sa Genesis chapter 19 verse 17, pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kabululan para hindi kayo mamatay. Napakasimple. The instruction was simple. Yung instruction ng anghel ng Panginoon kina Lot, sa asawa ni Lot at sa kanyang mga anak, do not look back.
Huwag na kayong lumingon. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Magtago kayo sa burol upang hindi kayo mamatay. So habang tumatakbo po sila, papalayo sa syudad, alam niyo ho ba ang ginawa ng asawa ni Lot? She ignored the command. Nag-disobey siya sa utos. At yung pag-disobey niya sa utos, immediately, yung consequence ng kanyang pag-disobey, naranasan niya. Partial obedience is still disobedience. Delayed obedience is still disobedience. Ang gusto ng Panginoon, yung kumplitong pagsunod. Yung mga instruksyon ng Panginoon, dapat masunod po natin. Huwag kayong lumingon, sabi niya. Huwag na kayong lilingon. Napakasimple lang na instruksyon ng Panginoon. Huwag na kayong lilingon. Magpatuloy kayo, tumakbo kayo, iligtas ninyong yung mga sarili. Magtago kayo sa burol. Kasi ang pagsira, ang pagwasak ng Panginoon doon sa syudad ng Sodoma ay pauulanin niya ng asupre. Pauulanin niya ng apoy upang masunog lahat ng andon sa syudad ng Sodoma. Pangatlo na makita po natin dito, the danger of looking back. Chapter 19 ng Genesis verse 26, ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y naging isang haliging asin. When Lot looks back, when the wife of Lot looked back, she lost everything. Nung lumingon yung asawa ni Lot, nawala na rin ang lahat. Yung paglingon ng asawa ni Lot, it means yung kanyang puso ay nakakonekta pa rin doon sa Sodoma. Naalala ni Lot, naalala ng asawa ni Lot, yung ganda ng kanilang bahay. Naalala ng asawa ni Lot, yung iiwanan nila na kayamanan nila, ari-arian nila, wala silang dala-dala. Tanging mga damit lamang nilang suot ang kanilang dala-dala. Wala silang bitbit sa kanilang pagtakbo. Pero ang instruksyon sa kanila, huwag nang lumingon upang hindi sila mamamatay. Si Lot at ang kanyang mga asawa, sige, takbo. Pero yung babae, yung asawa ni Lot, siya'y lumingon. So dito, makikita po natin kung ang babae laging tama. Kasi even doon sa kina Adan at Eva, kahit kasalanan na ni Eva, nangatwiran pa rin. Laging tama. Pero dito, nagkamali yung asawa ni Lot. Her looking back showed that her heart was still attached to Sodom. Yung paglingon ng asawa ni Lot sa Sodoma, ibig sabihin, yung buhay niya, yung puso niya, still andun pa rin sa Sodoma. Ibig kong sabihin, huwag mo nang lumingon
o huwag mo nang balikan yung dating buhay natin nung wala pa tayo sa Panginoon. Huwag na nating tingnan yung sitwasyon natin, yung buhay natin nung wala pa tayo sa Panginoon. Huwag na nating balikan yon. Kung titingnan po natin, mas malayo na yung narating natin at mas malapit na tayo sa finish line kaysa doon sa pinanggalingan po natin. Natapos na po tayong iniligtas ng ating Panginoon. Matapos na po tayong dinamitan ng katuwiran, dinamitan ng kabanalan ng ating Panginoon. So wag na nating balikan yung old life, yung dating buhay natin na hindi nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Sapagkat kapag gagawin po natin yon, na babalikan natin yung dating buhay natin nung wala pa tayo sa ating Panginoon. Like the wife of Lot, she lost everything. Mawawala din ang lahat kapag balikan pa natin yung buhay natin nung wala pa tayo sa Panginoon. She became a pillar of salt. Naging haligi siyang asin. Kung titingnan po natin yung pangatlo, susunod na aral na makikita po natin, there is a warning. Yung nangyari kay Lot, sa asawa ni Lot, meron pong warning sa atin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. The story of Lot's wife ay nagbibigay sa atin ng babala na wag na nating balikan yung buhay natin nung wala pa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Nung tinawag tayo ng Panginoon, nung niligtas tayo ng Panginoon, mula sa kapahamakan, mula sa kasalanan, mula sa kamatayan, kailangan magpatuloy ka. Magpatuloy tayo na maglingkod sa Panginoon. Kaya pala sinabi ni Jesus, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Yung nangyari sa asawa ni Lot, nung lumingon siya, yung sabi ng Biblia, siya'y naging haligi ng asin. Haliging asin. Paglingon pa lamang niya, hindi na siya nakakilos. Naging haliging asin na lamang siya. Nawala ang lahat sa kanya. Pero sina Lot at ang kanyang mga anak, doon nagtago. Nakaligtas sila sa tiyak na kapahamakan. Kapatid, kaibigan, yung nangyaring ito sa asawa ni Lot, warning to us. Babala sa atin. Na kapag binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon, chance, because God is a God of many chances. Hindi lamang isang chance, hindi lamang pangalawang chance, but many chances. Hanggat hindi nagsasara ang kaligtasan, ang biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoon, maraming pagkakataon ang ibinibigay niya sa tao. Pero kapag binigyan ka na niya ng isang pagkakataon, huwag na nating sayangin yung pagkakataon na yun. Gamitin na natin yung pagkakataon na yun para mabigyan natin ng papuri ang ating Panginoong Diyos. Remember Lot's wife. Nagkaroon siya ng pagkakataon na takasan ng panganib.
Subalit siya ay nag-disobey sa instruction, sa simpleng instruction ng Panginoon. At dahil sa kanyang pag-disobey, when she looked back, she lost everything. Kapatid, we must looking unto Jesus. We must look unto Jesus, the author and the finisher of our faith, not to our old life. Yung mga nakasanayan nating buhay noong wala pa tayo kay Kristo, huwag na nating balikan yun. Kung ayaw mong mawala ang lahat ng bagay na meron ka, huwag mo nang balikan yung dating buhay mo nung wala ka pa sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, salamat sa buhay ng asawa ni Lot na nagbibigay sa amin ng babala, ng warning, na huwag naming sayangin ang bawat pagkakataon, ang bawat chances na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin para kami ay makapagpatuloy na maglingkod sa inyo. Help us, Holy Spirit, to look, itingin ang aming pananampalataya. Open our spiritual eyes. Open our spiritual ears, precious Holy Spirit, upang ang aming makita ay ang aming Panginoong Kristo, the author and the finisher of our faith. Panginoon, sa mundong aming ginagalawan, kung saan kami nabubuhay, sa mga komunidad kung saan kami bilog, napakarami pong mga temptation. But Lord, help us na hindi na namin titingnan at babalikan yung dating old life po namin. Kundi, magpatuloy kami sa paglilingkod sa inyo. And help us, praise Holy Spirit, to obey sa aming Panginoon sa Kristo. Maliit man, malaki man na instruksyon ng Diyos, help us na masunod namin ang lahat. At kapag kami ay na-fail, kapag kami ay bumagsak, Panginoon, salamat sa mga pagkakataon na ibinangon mo kaming muli. At tulungan mo kami na sa muli mong pagbangon sa bawat isa sa amin, huwag na naming balikan yung bagay na kung saan kami binagsak. Thank you, Lord, for the many chances na binibigay mo sa bawat isa sa amin. But habang kapag naaalala namin ang nangyari sa asawa ni Lot, Panginoon, magiging warning ito sa amin upang kami ay hindi na bumalik sa old life namin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Salamat ng marami. In Jesus Christ, mighty name we